Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So sabi ng Biblia, sabi nito sa Tagalog, sabi, iniimbitahan tayo ng Panginoon. Ay yung sabi niya mga napapagal, kung sinabi napapagal, yung mga napapagod, yung mga nahihirapan, ay iniimbitahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Sabi rito, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat ang Kanyang pagtuturo, sabi diyan, for my yoke, sabi diyan, is easy, and my burden is light. Sabi diyan, yung Kanyang pagtuturo, yung Kanyang mga bagay na gusto mangyari sa atin, ay napakagaan ang itinuturo ng Diyos. Mamaya, pag-aaralan natin mabuti, ano? Sabi diyan, for I am gentle and lowly in heart. So, ang Panginoon ay mababang loob para sa atin. At sabi diyan, makakatagpo tayo ng kapahingahan sa ating pamilya. So, yung itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon, hindi lamang ito para sa matanda, kundi para sa lahat sa atin. Na, sure, nararanasan mo rin magkaroon ng problema, tama, ano? So, ano ba mga problema na dumarating sa inyo? Kapag may pimples po ako, Bigas daw. Bigas, ano pa? Ano may mga nagiging problema, lalo na sa bahay? Baon, ano pa? Project, ano pa? Ano? Assignment daw. Assignment. Problema yung assignment. Ano? So, ibig sabihin ng Panginoon, hindi ito na-request ng Panginoon na kung kailan ka ng lalaki. Kung sinabi ng Diyos, come to me, ito ay command. Pag sinabi natin command, ito ay binabatas ng Panginoon sa iyo. Na ikaw ay lumapit ka namang bagay na ikay nagkakaroon ng problema. Hindi ba iiwasan na talagang kakaroon tayo ng problema? Pabigat man, magaan man, sabi yan sa school man, o sa bahay, lagi may problema. Minsan nga, sabay-sabay pa yan, tama? Sabay-sabay na dumarating yung problema, at mahirap yan talagang lutasin, tama ba? Mahirap yan isolve, lalo na kapag hindi mo alam yung gagawin mo. So, naranasan mo na ba yun, yung mga bagay na hindi mo alam yung gagawin mo? Tama, ano? So, pag hindi mo alam ang gagawin mo, ano nangyayari? So, nalilito ka ngayon kung ano yung dapat yung maging solusyon. Tama? Nagkaka-anxiety yun. So, bigat. Lalo na sa mga magulang, kapag nagkakaroon ng problema, mabigat talaga. Maaaring hindi niyo pa naiintindihan ngayon. Pero darating kayo doon. Tama ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na kapag ikaw ay nakakilala sa Kanya, o tumanggap sa Kanya, magiging exempted ka sa problema. Walang ganun. Tama ba? Akala lang ng marami kapag lumapit ka sa Diyos, maliligtas ka sa problema. Hindi. In fact, kapag lumalapit ka sa Diyos, lalo ka nga dumarating ng problema sa iyo. Tama ba? Bakit po? Ano po yung ibig sabihin ng Diyos? Ano ba gusto mangyari ng Panginoon? Bakit niya ako pinapalapit sa Kanya? Ang unang rason na gusto na mangyari ng Diyos kung bakit tayo pinapalapit, para na sa riyon tayo ay matuto. Sapagkat kung hindi tayo matututo, ano ang mangyayari? Tama? Kapag pinapasok ka sa school, pinapasok ka ng magulang, may example na lang. Pinag-aral kang mabuti, tama? Pero wala ka natutunan. Ano mangyayari? Wala. Tama? Bagsak. Tama ba? Ganun din sa buhay. Kapag hindi ka natututo, at kapag ka paulit-ulit ang mga bagay na nangyayari, ulitin natin, ha? Paulit-ulit yung mga bagay na nangyayari, hindi ka natututo sa pagkakamali, ano nangyayari sa iyo? Tama? Ibig sabihin, hindi ka lumalago bilang isang tao. Ganun pa rin ang ginagawa mo. Tama ba? Lalo na sa mga kabataan. Ano? Sa gabi, yung pagtutulong namin sa mga kabataan, pinasa namin dun is Proverbs. Sa chapter 1, sabi ng Panginoon, for the beginning of wisdom is to fear the Lord. Sabi diyan, pagka nagkaroon pa ng banal na pagkatakot sa Diyos, doon pala nag-uumpisa yung talino. Hindi importante kung magaling ka sa school. Hindi importante kung ikay walang alam sa school. Pero ang importante, yung pagka nagkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos, doon ka palang nagkakaroon ng talino. Tama? Doon ka palang natututo. Bakit sa palagay niyo inibitahan ka ng Panginoon na magkaroon ng gano'n, ng banal na pagkatakot sa Kanya? Dahil wala po. Gusto ko lang. Dahil bakit po? Dahil kapag ka natututo kang matakot, ibig sabihin, meron kang bagay na pinangingilaga. Sa nanay mo ba takot ka? Tama, takot ka, no? Lalo na po pagising sa umaga. Nakatakot si nanay. Tama? Kasi bakit po? Bakit po? Maririnig na naman po namin yung bunganga ni nanay. Tama ba?
So pagka nagkakaroon ka ng takot sa nanay mo, gagawa ka ba ng isang bagay na masasaktan ng nanay mo? O ay kagagalit ng magulang mo? Siyempre hindi, ano? Kasi bakit po? Alam namin kung paano magalit yung magulang namin. Tama ba? Pag hindi sampal, sipa, kaya pamalo ang aabuti namin. Tama ba? So, kapag kami ganun ka pala, na banal na pagkatakot lalo na sa ating Diyos, hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong masama. Na alam mong masasaktan mo ang Diyos. Tama? Punta tayo doon sa Proverbs, bago natin magunan ito, Matthew chapter 11 verse 28, ano? Sinabi doon mga kabataan, ay yung pagtuturo doon na nag-uumpisa ang talino ay sa Panginoon mismo kapag nagkaroon ka ng pagkatakot sa Kanya. Kasi bakit po? Doon pa lang malalaman mo, paano malalaman na meron kang banal na pagkatakot sa Diyos? Number 1, hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka magsisinungaling, tama, ano? Sino rito, habit mo yung magsinungaling? Tama? Nagagawa ko lang po yun pagkakailangan. Tama ba? Kahit na kailangan, o kahit na sabi niya may pagkakataon na gano'n, ang mali ay mali. Tama? Hindi natin may tatama ang isang mali. Dahil mali nga yun. Tama? Sa spelling lang siguro nagkaroon ng problema, ano? Mali, tama, ano? So hindi na natin mababago yun. Pero, ang kaya mong baguhin, ay pagka nagkaroon ka ng hinihilagan o pinangingilagan sapagkat alam mo na andyan ang Diyos. Kaya iniimbitahan ka ng Diyos. Kasi kung gusto mo talagang matuto, gagawa ka ng paraan. Tama ba? Sa school nga, kapag ka gusto mong matuto, mag-aaral ka mabuti, hindi? Mag-aaral ka ng mabuti, tama? Bakit po? Kasi maalala mo, kung paano nahihirapan ng magulang mo, tama ba? Magdamag na nga nangingisda, hindi ka pa magsisipag, tama ba? Magdamag na nga sa laot, puyat na yung nanay mo, pagdating, hindi ka pa magsisipag, hindi mo pa tutulungan yung magulang mo. Ganyan na nangyayari ngayon sa kabataan eh. Nawawala yung pagkatakot. Tama ba? Magdamag na sila, pagod na pagod, para lang mapaaral tayo. Pagkatapos, ang gagawin natin, mamaya nanay, busy ako, naglalaro ako eh. Tama, paulit-ulit ka na lang. Tama ba? Utos ka naman ang utos eh. Tama ba? So, ganun na nangyayari sa totoo. Tama ba? Bakit po? Nawawala yung ating pag-respeto sa magulang at nawawala rin yung pagkatakot natin sa Diyos. Kaya nga sabi ko, tinanong ko sa inyo kanina, kung nakakaranas kayo ng problema sa bahay, nakakaranas kayo ng problema sa school, dumarating talaga yun. Kasi kailangan nating dumaan sa ganoon para matuto tayo. Tama? Kung ang isang bagay ay madaling matutunan, hindi mo na ito pag-aaralan. Tama ba? Hindi na mag-aaral, madali mo nang matututunan yun. Pero dahil tinuturo ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, sapagkat hindi madali yung mga bagay na ating pagdaraanan, lalo na ilan taon ka na, Angel? 13 ka na, ikaw? 12, ikaw? Gabo? 11. Ilan? 10. Pababa sila. Ilan taon ka na? 13 din. Pareho na kayong 13. So ilang panahon na lang. Ano na kayo? Magiging 14, 15. So mararanasan niyo yan, ano? At ang bagay na, tandaan mo to, ang bagay na bawat pipiliin ninyo, maaaring sa palagay nyo tama, at maaaring sa pakiramdam nyo ay tama, pero bago nyo gawin yung mga bagay na yun, magtanong muna kayo sa Diyos. Magtanong kayo sa magulang nyo. Sapagkat hindi lahat ng alam nyo ngayon, at hindi lahat ng nakikita nyo ngayon ay tama. Tama? Tama na. Hindi lahat ng nakikita nyo ngayon. Buti mong sinusuot ng iba. Kamu ngayon, ano, mga kabataan ngayon, ano? Mga Nakita mo sinusuot ng iba, sinusuot mo na rin ngayon. Kahit mukhang tanga, no? May kurbata, tapos ang laki-laki ng pantalon. Tama, ano? Nakabagi pa. Kala nila cute, ano? Pero ang patotohanan, hindi eh. Tama ba? Si George, ang laki. Ano? So parang ano, yung iba, ang laki ng pantalon, tapos lalaki, naka-crop top. Pang babae yun eh. Tama ba? So, hindi magandang tingnan. Tama ba? Kasi hindi nga lahat ang nakikita mo ay maaaring ayon sa iyo. Kaya tinuturuan ka ng Diyos ngayon na lumapit sa Kanya, matuto sa Kanya, sapagkat ang pagtuturo ng Diyos ay hindi ikasasama mo. Meron pang magulang na nagturo na anak, gawin mo yan dahil masama yan? Wala, ano? Siguro baliw yun pag nagturo sa iyo. Anak, gawin mo yan, masama yan, tuwan-tuwa ako dyan. Meron kaya ganun magulang. Palagay ko wala, ano? Lagi na ituturo sa'yo ng magulang mo mabuti. Tama? At ganoon din ng Diyos, hindi ka tuturuan ng Diyos na masama. Tuturuan ka ng Diyos ng makakabuti sa iyo. Kaya kung ano yung makakabuti sa iyo, ano, pipiliin mo ba o hindi? Tama, pipiliin mo.
Eh paano pag dumating ka sa sitwasyon, brother, Ate Joy, parang makakabuti siya sa akin. Love na love ko siya. Makakabuti siya sa akin. Tama ba? Darating kayo sa gano'n. At kapag nandun kayo sa pagkakataon na gano'n, na kayo'y mamimili, sabi ko nga, alamin niyo muna, tanungin niyo muna, ipag-pray niyo muna sa Panginoon. Dahil hindi dahil napakaramdam mo ay maganda, hindi dahil pakaramdam mo ay masaya, eh yun na yun. Maraming nagkamali dahil nakaramdam lang. Tama? Yung nakaramdam ka lang kasi parang totoo, parang siya na nga yung crush ko siya. Tama ba? Nung tumagal, nung Tawan-tawa nakasama yun. na, tama? Nung nakasama na sa buhay, hindi pala marunong maligo. Tama ba? Kasi hanggat hindi mo, Umalis talaga yan. hanggat hindi mo, tawa yan, hanggat hindi mo Tawan-tawa nakakasama, nandun, hindi mo nagtatago. nakakilala ng gusto, ay hindi mo alam kung talagang siya ba. Unless, may pag-pray. Kaya mainam mga kapatid, mga kabataan, may tinuturo sa atin ng Panginoon. Ito ay lalapit ka sa Kanya, tuturuan ka ng Diyos, matuto ka sa Kanya. Tama? Amen. Tandaan mo to. Yung pagtuturo sa school, mabuti yun para sa atin pag matuto tayo. Pero iba din ang pagtuturo ng Diyos. Sa bawat bagay na kayo makakaranas ng problema, lalo na sa bahay, mararanasan yan. Sino rito nakikita mo yung magulang mo nahihirapan? Tama? Lahat tayo, no? Nakikita mo yung tatay mo, construction. Tama, naghahalo ng semento. Samantalang ikaw, computer ka na ng computer. Cellphone ka ng cellphone. Natawagan ng tatay mo dahil pagod. Hindi ka makasunod. Bakit? Kaya wala ka ng pag-honor sa magulang. Hindi ka na natatakot. Kasi pag gumabot sa edad na ganyan, nakala natin, tama yung ginagawa natin. Gumawa kami sa ganyan eh. Alala namin tama, kaya pag nakatwira kami, hindi, ito yung makakabuti sa akin. Pero hindi. Tama? Kaya kami magulang para sundin, para respetuhin. Kaya kami Diyos para matakot at para matuto kami. Tama? So, ang itinuturo ng Panginoon, ano nga itinuturo sa atin ng Diyos? Tawagin nga kita, angel. Sige na. Ano itinuturo ng Panginoon sa iyo ngayon? Matutong sumunod sa magulang. Sa magulang, takot. Ikaw po? Matutong lumapit sa Diyos. Matutol lumapit sa Diyos. Ikaw nga, ano nga, love. Ano, amor. Love. Si Amor. Sila bibili. Tama, kasi yung amor, love yun. Kaya dapat ang pangalan ay pagkatsa, oy, amor. Sige nga, amor, ano nga yung tinuturo sa inyo? 5. Copy-paste na lang daw. Copy paste. Tilan. Isip ko Tawag din. din ha. Sumunod sa magulang. Mhm. Sumunod sa utusin mo mga. Nahiya na siya sumagot. Kaya, ang tinuturo ng Diyos sa atin tatlong bagay. Number 1, sabi nga, ang simula ng talino ay nagmumula kapag ikaw ay may pagkatakot sa Diyos. Sa tandaan niyo yun. Katulad ng tinuro ko sa inyo kanina, kapag ka may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng isang bagay na mali. At alam niyo naman siguro kung anong ibig sabihin ng mali, ano? Ano ba ibig sabihin ng mali? Maling gawa? Ano ba yung mga maling gawa? Kasalanan, tama, ano? At anong sinabi ng Biblia patungkol sa kasalanan? Sinabi ng Biblia sa Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kaya tuwing nagkakasala ka, tuwing nagkakamali ka, tuwing gumagawa ka ng mali, tama? Nasa-separate ka. Nalalayo ka sa Diyos, kaya namamatay tayo. Tama? At ano naman ang sinabi ng Panginoon sa atin? Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay buhay. Tama? Ang binibigay ng Diyos naman sa atin ay buhay. Tama? Naniniwala ka ba mamamatay ka? Sino naniniwala rito mamamatay ka? Ako, hindi ako mamamatay. Lahat tayo mamamatay, no? Kahit bata, matanda, dadaan sa pagkamatay. Tama? Pero kapag ka nakakilala ka sa Panginoon, kaya kinilala mo ang Diyos, may banal na pagkatakot ka sa Kanya, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang biyaya niya. Kaya mamatay ka man sa mundo, buhay ka naman sa langit. Tama? Mahirap yung namatay ka na sa mundo, patay ka pa sa impyerno. Tama? Kasi totoong may impyerno. Tama? Sinusunod. Tama? Totoo yun. At gusto mo bang masunog? Ay, sunod na ho ako eh. Tostado ba? Oo. Tawa? Totoong impyerno, totoong langit.
Kaya habang may pagkakataon na matutunan mo kung paano magkaroon ng banal na pagkakataon sa Diyos at lumulog sa Panginoon, gawin mo na ngayon. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas. Tama? Kaya pag tinanong ka, alam mo ba mangyayari sa iyo bukas? Siyempre hindi ano. Baka nga bukas, pagising mo, hindi ka na magising. Tama, no? Tama. Baka bukas hindi ka na magising. Pero mahalaga na kilala mo ang Diyos. Amen. Inibitahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Yun ang pinakamainam. Tandaan mo yung kaibigan mo, kasama mo lang yung sa saya, sa kalokohan. Pero pag kasama mo ang Diyos, tandaan mo to ha, pag kasama mo ang Diyos, hindi ka maliligaw. Amen? Ha? Di ba, Angel? So, itong pagkakataon na ito, sabi ko nga, hindi naman ito basta lang naitalaga, kundi sinadya ng Diyos na makakatagpo niya kayo. Makakilala kayo sa Panginoon. Di ba, Angel? Love, amor. Ano? Gabo. Tama? At saka dilat. Tama ba? So darating ang pagkakataon sa buhay natin na tayo ay mahihirapan, tayo magkakaroon ng problema, tayo daranas ng hirap. Pero tandaan mo, hanggat may Diyos kang pinananampalatayaan, gagaan ang lahat. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Dahil meron kang Diyos na sinasambalan at kinakapitan. Tama ba? Pag kami kapit ka sa Diyos, confident ka na kahit anong mangyari, hindi kayo iiwanan ng Diyos. Amen. Tama ba? Sampulan natin. Palagyan natin ng example para sa mas pag-aaral. Palagay mo, kapag sinama ka ng nanay mo sa palengke, iiwanan ka niya, hindi. Hindi. Bakit sa palagay mo? Dahil po parang mahal po parang Diyos rin siya na kagaya na nagmamahal. Ano ba, mahal? Hindi na kaya po. Humor. Pagmamahal na naman yan. Ako, talagang, ano ang pangalan mo, ha? Ano pa, mo? Kape-paste ulit. Nahihiya. Tama? Bakit? Hindi kayo iiwanan ng magulang mo doon. Kasi bakit po? Dahil number 1, ito yung rason niya. Maliligaw ka. Mawawala ka. Tama? At pag naligaw ka at nawala ka, ano mangyayari sa'yo? Ano mangyayari? Pulubi. Pulubi agad. Di ba pwede maghahanap muna? Pulubi. Gabo? Maliligaw? Ano ba? Tama, ano? Maliligaw ka, mawawala ka, at pag nawala ka, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. So, dalawang bagay ang pwede mangyari sa iyo. Maligaw ka, at pangalawa, mawawalan ka na ng direction. Tama? Pero hindi sa school, pag di ka nag-aaral na mabuti, mawawalan ka ng direction kung paano tatakbo yung buhay mo. Kung paano matutupad ang pangarap mo. Tama? Nakilala akong kabataan, parang 15 years old lang yun. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na sila ay tawag doon, nagigipit, alam mo ginagawa niya? Titinda sa palengke. Kahit gusto niya mag-aral eh. Pagdating niya ng hapon, pupunta siya sa palengke. Nangihingi siya doon ng mga tawag doon, kung sino pwede magpahingit ng panyera, kung sino pang pwede magluto sa kanya. Para pag uwi niya, meron siyang dalang bigas at isda. Para pagkain nila sa bahay. Tama? Para kinabukasan may baon siya. Mahirap yung buhay niya, alam niya. Alam niyang mapapagod siya. Pero mas pinili niya na maging malakas sa pamamagitan ng gano'n. Sapagkat alam niya, mayroong patutunguhan ng buhay niya. Kapag pinagbuti niya. Kapag siya ay nagtuon doon sa kanyang gustong marain. Pero kapag ikaw, may dala sa buhay ng bawat kabataan ngayon, pinapaaral mo na, binibigyan mo na ng direksyon, pero ginagawa, nakatambay sa labas. Kakating classes, sayang yung pagkakataon. Yun ang nawawala. At yun ang nananakaw sa atin. Tama ba? So kung mong ipanakaw yung pagkakataon na ngayon, hanggat may pagkakataon ka lab, may pagkakataon ka angel, gabo, at bilan, pagtuunan ng pansin kung ano yung dapat marating. Kung ano tinuturo ng Diyos, hindi makakasama sa inyo. Mas mapapabuti kayo. Amen. Meron pa kayong gustong itanong? Tama?